Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung impeachment ni BP Sara na lumalabas na hindi magkakaroon ng trial hanggang June 2 dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari. Okay, mayroong pahayag si dating Senate President Franklin Drilon na pwede magkaroon ng trial. Depende na sa Pangulo kung magpatawag siya ng special session sa Senado. So, yan ang pag-usapan natin. Gusto ko munang pasalamatan ang aking mga kaibigang researchers, subscribers, si Chris Torres at Eudora. Palagi silang nagpapadala sa akin ng mga videos and articles, kaya nakakagawa tayo ng reaction vlog. So ito na. Interview ng News 5 kay ex-senator Franklin Drilon. Dito natin malalaman yung pamamaraan paano magkaroon ng trial na hindi na hintayin hanggang June 2. Proseso ng impeachment trial, makakausap po natin si dating Senate President Franklin Drilon. Sir, magandang hapon. Magandang gabi. Dating Senator Franklin Drilon. Magandang gabi, sir. Magandang gabi po. Good evening, Ed. Good evening. Hi, sir. We understand from the Senate President na at the earliest daw, baka June 2 pa mag-convene yung Senate as a trial court dahil daw hindi pwedeng i-convene to ng walang sesyon and so on down the line. What does the Constitution say and what does the Senate rules say about that? Because that's 3 months from now. Tama po yan. Hindi pwedeng mag-convene ang impeachment court kung hindi po magkaroon muna ng sesyon. Bakit po? Dahil lang yung impeachment complaint ay i-refer ng Senado sa impeachment court. At kung hindi po ba i-refer yan kung walang sesyon. Ngayon, ano po ang solusyon? Tumawag si Pangulo ng special session. At doon sa special session, ang una na sa agenda nila ng Senado ay ang pag-refer ng impeachment complaint doon sa impeachment court at pagkatapos doon, i-convene ang impeachment court. Hindi po ako, yan sa parang yan ay hindi kailangan hintayin ang June 10 or June whatever that date is na mag-convene ang Kongreso. Dahil po ang pag-action sa isang impeachment complaint sa legal batas natin sinasabi agad dapat aksyonan ng Senado ang impeachment complaint. It must be tackled as fast as possible. At yung tungkulin po ng Senado sa saligang batas na magkaroon ng impeachment trial dahilan po ni-refer na sa Senado ang impeachment complaint. So, Senator, just to clarify, kasi si Senate President Chis Escudero nga po yung nagsabi na pwede nga pa daw pong magpatawag ng special session ng Pangulo, pero hindi nga raw po saklaw yung impeachment court. Pero as you have said, So, yan lang ang tanging paraan ang Pangulo na magpatawag ng special session. So, ang tanong, gagawin kaya yon ng Pangulo? Okay? Apo. Yan. Wala pong limitasyon. Wala pong limit ang kapangyarihan ng Pangulo na tumawag ng special session at pwede. Ito na, magkaiba na ang pananaw ni Senate President Escudero dito sa pananaw ni Senator Drilon, ano? Nabanggit na ni Senator Escudero na hindi saklaw ng Pangulo yung pagpatawag ng session na involving impeachment court. Yan ang pananaw ng Senate President ngayon. Pananaw naman ni Senator Drilon, unlimited daw yung powers ng presidente. Pwede. So, ayan, medyo magulo ba o ano, hindi maintindihan kung ano ang nangyayari sa impeachment. Kanya-kanyang pananaw nitong mga senador natin. Kaya po sabihin, ito sa special session, ito ang agenda, ang talakayin ninyo.
at doon po sasabihin ng Pangulo ng mga issue na talakayin ninyo ay pwede niyang isama ang impeachment complaint dahil yan po ay nasa Senado na. At ako po hindi, sa tingin ko po, ang Pangulo ay may kapangyarihang tumawag ng special session dahilan po, yan po ay nakalagay sa ating saligang batas. Wala pong limitation ang kapangyarihan ng Pangulo para magtawag ng special session. Sir, so if I get you right, sir, the ball is now actually in the President's court. It's up to the President to call for a special session. Wala nang, kasi the impression we're getting right now is nag-iintayan lahat nagpapakiramdaman kung sino unang gagalaw. And if you look, sir... Ito po, kailangan mag-special session. Sa aking tingin, kailangan tumawag ang Pangulo dahilan sa mayroong constitutional duty. Mayroon pong obligasyon ang Senado na buuhin ang impeachment court dahilan sa may complaint na ipinadala ang House of Representatives. Sir, if I may, sir, I have another question. Kasi in this case, for example, we saw the House sit on the impeachment complaints, the previous 3 ones, for 2 months before it acted on a 4th complaint, which is entirely new, consolidated actually. So, tumagal na 2 buwan. What if nagintayan lahat at walang gumalaw for the next 3 months until June 2? Is that possible? Is that even legal? Kasi the Constitution says, trial by the Senate shall forthwith proceed. Yan po ang problema. Bakit pinatagal sa Kamara yung impeachment complaint? At nung nag-decide sila na i-endorse na, kulang na sila ng time. Kaya kung mas maaga lang sana nilang na-endorse ang impeachment complaint at na-aksyonan, natalakay sa session ng Senado, wala sana ganitong problema. Kaya ngayon, ito na, nakabinbin, madelay ang trial hanggang June 2, not unless na ang Pangulo magpatawag ng special session. So sabi ni Senate President Escudero, hindi saklaw ng kapangyarihan ng Presidente na magpatawag ng special session na magbuo ng impeachment court. Sabi naman ni Senator Drilon, saklaw, pwede, may kapangyarihan ng Pangulo. So hintayin natin ano ang mangyayari. Okay mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panonood sa ating channel. Namo-monetize tayo dahil sa inyo. Ang ating income ginagamit pagtulong sa Talaan Dig Tribe sa Bukidnon. Namimigay tayo ng libreng yero at pako sa kanila. At the same time, namimigay tayo ng livelihood, specifically saging lakatan. Libreng seedlings, tinuturuan natin sila, libreng abono. So, panoorin nyo ang video na ito pag-aabuno nila ng lakatan na kasama kayo sa pagtulong. Magandang araw po sa lahat na nanonood ng video. Magandang araw po. At ito, nandito na po kami sa taniman ni Manoy Nori na saging lakatan. At ito po, ating bisitahin si Nori ng kanilang saging. Magandang hapon po, Manoy. Oo. Saman Manoy? Abunok sa akong saging. Abuno ka. Salamat kayo sa kang Ma'am Teresa Tanyag sa pagpabot niya og mga abono nalambok among saging. So, salamat gid sa Ginoo nga gipadala sa kuan nga magpadala og mga abono. Ni nag-abono kog saging. Oo. Gihatag sa kuan nagsuporta nga si Ma'am Teresa Tanyag. Salamat din kayo nga yamin gitagaan og abono aron manambok ning among saging. So unang pasalamatan namo
Ginoo gyud nga naghatag sa amo. Ako kayo panalangin. So, salamat kayo. Among saging nambok na gyud kaya pagsuporta sa mga abono. So nag-abono ni sa diri sa punuan palibot. Palibutan namo mga wilbro. Aron mo tambok siya. Oo. Unsa man na siya nga abono manoy? Pani siya wilbro. Oo. Wilbro. Will grow. Oo. So mo ni So pila na siya manoy kapunuan ang imong tanom nga saging lakatan? pani siya tanan 202 202. 202. Ay daghan man. Ay, matag man na ay similya akong itanom. So salamat gid kayo maghatag og suporta. Lagi. So muna ni siya ang imong tinanom manoy. So tambok gyud siya kay padayon man ang pag-abono. Padayon ng pag-abono, padayon ang paglimpyo. Oo, paglimpyo hinlo sad. Oo, so magkugi lang gyud ta kay padayon gyud ni nga atong mapus lang gyud nato pag mangunod na maawas gyud ta anis kalisod. So mao gyud ni atong buhaton limpyohon, abonuhan. Salamat gid kayo sa gipadala sa kuan. Ma'am Teresa og abono aron manambok ni atong saging. So, pasalamatan gyud nato ang Ginoo nga kini atong saging gyud nato matag na mangunod gyud pinaagi sa suporta nga mga abono. Sige manoy, salamat. Salamat. Oo. Siya ang tinanom ni Nore.